magluluto nga pala kami. So, ito nga guys, Oreo flavor na pancake. Ito siya guys. Oreo yan guys. Ang bango niya. Dalawa kami nagbibideo ni mama. Mix, sarap. So, hindi naman to mahaba. Madali lang to. Mabilis lang to. Ato na kami, natutulog. Natutulog ako sa amin. Ito lang yung pancake. Nagagalan na niya, no? Hup, 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 hup. Bilay mo na. Sige dyan. Layo mo yan, baka sumabagin mo. Sige, lalayo tayo. Layo tayo ng kaunti. Baka sumabog. Mix, sarap. Wait lang man, nanonood ako eh. Ako naman. Hindi, inikot-ikot ko lang siya na ganun kanto. Ano yan? Star margarine. Ikot-ikotin. Pampasarap. Pampasarap. Mas ka dyan. Ayun siya guys. Guys, magluluto kami ng pancake. Pancake. Pwede mag-ilaw sa'yo abang umano? Ayun na tayo. Hilo. Ito. Lapot niya. Malapot. Ayan ba? Ito yung anin mo? Ilaw mo. Ilaw ko ah. Hindi makikita sa video ko. Alis ka dyan, malaglag yung cellphone mo. Wow, nilagyan guys. Ba't mo nilagyan mantika? Para hindi dumikit. Ano may ginagawa mo? Dati hindi nilagyan ito ka ng pagkasan. Hindi mo nalagyan. Alis ka kasi dyan, nakaharang ka sa daan. Mamaya mabungguki ka. So mamaya na lang natin titingnan. Nanonood kasi ako ng TV. So, habang nanonood ako ng TV, hintayin na lang natin maluto yun, guys. Sinubukan naman ni Arya na protektahan si Kenji dahil dito ay lumabas ang sakit ng lalaking tinawag niyang hysteria mode. Kapag nangyayari ito kay Kenji ay nag-iiba ang kanyang ugali at kilos. Kaya wala ano-ano ay bigla niyang binuhat ang babae at sinabing siya na ang bahala sa mga scooters. Naging kalkulado ang kanyang galaw at naiwasan niya ang mga bala at binaril ang mga Uzi mismo sa kanilang mga barrel. Nab-alding naman si Kenji kay Arya dahil sa husay nito at inakala pa niya itong nasa middle school pa lang. Ngunit nagulat siya pagpasok sa paaralan dahil naroon na si Arya at hinihintay siya sa klase. Sila ang magiging magkatabi sa klase dahil high school din pala ang babae. Nag-iisip si Kenji sa bahay nito kalauna at nang may Ang bango, guys. dahil naroon si Arya. Parang may star margarine na siya mo. May star margarine siya. Wala na siyang ano. Di siya amoy pancake. Kumakain ay sinabi ng babae na nais niya makasama sa kanyang dito si Kenji dahil nais niyang malaman kung ito ang matagal na niyang hinahanap. Pinaalis niya si Kenji panandalian at nang bumalik ang lalaki ay nakita niyang naliligo si Arya. Sakto namang may kumatok ng pinto at nang pagbuksan niya ito ay ang kababata niyang si Shirayuki na may gusto sa kanya. Palagi itong nagdadala ng pagkain para kay Kenji at nang gabing iyon ay nagdala naman ito ng pagkain. Agad na pinauwi ni Kenji si Shirayuki dahil ayaw nang makita nito si Arya.
binuksan na ni Arya ang pinto ng shower room na muli niyang kinagalit. Kailangan din ng mga buti na magkaroon ng quest at pinili ni Kenji na maghanap ng puso. Hindi niya alam pero mula noon ay palagi na siyang sinusundan ni Arya kahit na boring ang mission ng lalaki. Habang nasa bench ay pinakita ni Kenji ang ginagawa ng ibang mga nandoon kaya nag-blush si Arya. Nainom ito nang wala sa oras ang inumin ni Kenji at sinisin ito at sinuntok pa si Kenji. May isa pang babae na kinakausap din ni Kenji. Ito si Rico na halos kamukha lang ni Arya pero ibang kulay lang ang buhok. May binigay na CD ang lalaki kay Rico kapalit ng background investigation na ginawa ng babae para kay Arya. Kaya nalaman ni Kenji ang mayamang background ng babae. Nagmula din pala ito sa pamilya ng Holmes. Ang isa Ayan na guys, mabango na siya, may pancake na siya. Tingnan na natin yung ano nangyayari. Asan yung purse? Ito yung purse. Matabang yan, di mo nilagaso ka yan. Ha? Matabang. Ay, tatapon mo yan. Kinakain ko yan. Asan yung luto mo sa amin? Ito. Ba't matabang yun? Yawan ko kaya sa sa akin. Nag-diet nga, di ba? Ay, kung ano. Mahal na. Masarap, masarap. Matabang. Ito ka Hindi din. natikman mo kung okay lang, kung sakto lang lasa. Pag hindi sakto, nagdagan natin ng asukal. Hindi ka mo nakali. Ay, kailangan makikita mo yun. Mamaya sumubang sa asukal, sobrang tamis na yun. Pancake ba talaga yan? Yes, Oreo. Tikman mo muna. Parang chocolate eh. Tikman natin. Tikman nga. Ano? Yan, habang. Ang ina niya, ano niya. Tabang? Uwe. Di ba, pag nilawayan mo siya, Ay, hindi. malalatan mo. Baka sobrang tamis naman. Nahulog. Kulang pa ito. Tamis yan. Tamis yan. Ayoko sa'yo man. Kulang. Kulang. Alis, dagdagan mo ng marami. Ay, magkakasakit ka naman. Isang konti, ano lang. Yan, yan, isa pa. Yan. Alis ka dyan. Ano naman? Ako di ako ba nag-aasukal? Mahirap na. Kay diabetes. Kaya ikaw, sobra ka sa asukal. Sarap ah. Alik, kunin ko na to. Ay, gago nulog. Dali mo! Ba't wala ka? Wow! Para walang magtag. Tapos lang kami. Thank you sa panonood na ito, guys. Wait lang, guys, ha. Yan, sinusuot ko to, guys, oh. Bukas ang steak, di ba guys? Ano sa tingin nyo? Steak ba o talagang pancake na mukha siya? Para sa akin, steak. Oreo flavor. Medo tayo guys. ang mga pinakamagaling na detective sa buong mundo. Pag-uwi niya ay muli siyang pinilit ni Arya na samahan siya sa isang misyon para mapag-aralan ng babae ang kakayahan ni Kenji. At para matapos na ang problema ni Kenji ay pumayag na siya sa nais ng babae. Kinabukasan ay bumalik si Kenji sa paaralan pero kinantsawan lang siya ng mga kaklase. Tumigil lang ang mga ito nang makita si Arya.
Naisip ni Kinji na puntahan ang arcade na sinabi ni Rico kung saan siya pwedeng magtambay pero sinusundan pa rin siya ni Arya. Nakita ni Arya ang mga manikang pusa at nagustuhan ang mga ito. Kaso ay wala siyang nakuha kahit isa. Pero ginalingan ni Kinji ang paglalaro at nakakuha ng dalawa na binigay sa babae na ang saya-saya. Isang umaga ay nalate si Kinji sa pagsakay sa bus, nang biglang lahat ng mga butay na nasa loob ng bus ay naging biktima ng bus hijacky. Nilagyan na naman ng mga machine ang bus ng bomba at inutusan ng driver na magmaneho kung ayaw mamatay. Wala namang magawa ang mga butay sa bus dahil niretract sila ng isa pang sasakyan na may baril. Pero buhay pa rin sila dahil bulletproof daw ang kanilang mga damit. Kalaunan ay sumakay sina Kinji at Arya sa isang sasakyan at sinabi ng babae na ang utak ng pag-hijack sa bus ay ang butay killer. Nais ni Arya na makita ang tunay na kakayahan ni Kinji sa kabuluhang iyon. Binilog ko. Samantala ay sinubukan naman ng mga batay na muling barilin ang sumasabay sa kanilang sasakyan na may baril. Pero niretract lang sila at namatay pati ang driver. Mabuti na lang at naabutan sila ni Arya at binaril ang Udi at sinira ang sasakyan. Kaso ay kailangan pa rin nilang may defuse ang bomba na nasa loob ng bus. Para gawin ito ay lumipat sila sa loob ng bus. Kalaunan ay nakita nila ang bomba sa ilalim ng bus pero nauubusan na sila ng oras. At may transmitter pa sa bus kaya sila naririnig at nakikita ng butete killer. Lumabas si Kinji at nakita ang transmitter at at pinaputukan siya. Ngayon, kumuulit ako. Kumuulit ako, guys. Ay nataman ito at nawala ng malay. Ingat niya. Paglabas ng bus sa isang tulay ay may dumating na helicopter kung saan nakasakay ang isang sniper batay na binaril ang kinakabitan ng bomba. Kaya nahulog ang bomba at sa tubig ito sumabog. Ito pala si Reki na binayaran ni Arya para bantayan silang dalawa ni Kinji. Sa hospital ay nagkasagutan ang dalawa dahil alam ni Arya na malaki may lihim na talino ang lalaki para sa pagiging magaling na butete. Ngunit natatakot lang kasi ito at walang kumpiyansa sa sarili. Dahil dito ay sinabi ni Kinji na aalis na siya sa pagiging bute at iniwan na si Arya. Dati rin palang bute ang kuya ni Kinji at niligtas nito ang mga tao sa isang sumabog na barko noon pero hindi siya nakaligtas. Ngunit wala siyang napala dahil hindi ito kilala ng mga tao. Kaya ayaw din sana ni Kinji na maging bute at nais lang niyang mabuhay ng normal. Kalaunan ay lihim na sinundan ni Kinji si Arya nang makita ito isang umaga. Pero nakita pala siya ni Arya at tinawag na samahan siya. Nagpunta sila sa ina ni Arya na na-set up lang sa pagpatay at siya ang inakusahan sa krimen. Ito pala ang dahilan kaya nais ni Arya na makahanap ng makakasama para masolve ang kaso ng ina bago ito magbitay sa kasalanan ng iba. Sinaliksik naman ni Kinji ang tungkol sa kaso ng ina, pero isang kasama ang nagsabi sa kanya na pauwi na si Arya sa London. Kalaunan ay tinawagan na naman ni Rico si Kinji dahil sa intel na hatid nito. Agad na nagpunta si Kinji sa eroplano para pigilan sana ang paglipad pero sinabi ng stewardess na hindi na pwedeng pigilan ang paglipad. Kaya nagpunta na lang si Kinji sa private room ni Arya. Sinabi ni Kinji na dumating siya para tapusin ang kanyang pangako sa babae. Ngunit kailangan nilang malaman muna kung sino ang butay killer. Nakatanggap sila ng tawag mula sa piloto ng eroplano at sinabi nito na na-hijack ang eroplano. Kaya pwedeng tumulong maging ang mga butay para hanapin ang salarin. Nagsama ang dalawa para hanapin ang hijacker na walang iba kundi ang butay killer din. Pero ang nahanap pa nila doon ay si Rico na nagpanggap na stewardess. Sinabi ni Rico na great-granddaughter daw siya ni Lupin III, ang pinakamagaling na magnanakaw. Kaya daw nito ginagawa ang bagay na masama dahil nais niyang patunayan na mas magaling siya kaysa kay Lupin III. At magagawa niya lang ito kung matatalo niya ang Sherlock Holmes na fourth na walang iba kundi si Arya. Siya rin pala ang lahat ng utak para magtatagpo sina Arya at Kinji at alam nito ang lahat ng nangyari sa kanila dahil nagtanim ito ng listening device sa kanyang kwarto kaya alam din niyang duwag mabuti si Kinji. Naglaban ang mga buti sa loob ng eroplano at halos magkapareho lang ang galing ni Rico at Arya. Parehas din silang nakadamit ng bulletproof na damit kaya hindi sila nasusugatan. Na-order ni Arya at Kinji si Rico ngunit may lihim pa pala itong armas. Walang iba kundi ang kanyang buhok na parang espada ang talim at sinugatan si Arya. Saka nagawa niyang mag-aril ang bidang babae sa dibdib. Kahit na bulletproof ang damit, nasaktan pa rin ang bida. Agad na dinala ni Kinji ang babae sa kwarto nito para turukan ng gamot sa dibdib. So, bye na guys. So, ito na ang ating dahil naubos ko na. Bye!